Ang two witnesses po ay lilitaw sa tribulation upang mangaral, no, ng mga salita ng Diyos. Meron po silang mahalagang gampanin at tungkulin upang ang mga tao na pinili during that time ay talagang magbigay ng kanilang puso doon sa ipinangaral nila. Yun po ay naniniwala po ko, ito po ay gospel of the kingdom. Okay? May kasama pong works diyan. Kasi pag nangaral sila, sasabihin nila yung paraan how to be saved during that time. Okay? Siyempre, alam naman natin, aktibo ang Antikristo during that time. So, ang kaligtasan would be pananampalataya kay Jesus plus pagpapugot ng ulo. Hindi po natin aalisin yung katotohanan niya kasi yan po ang nakalagay sa banal na aklat. Sa Biblia lang po tayo. Hindi tayo pupunta sa kaliwa, hindi tayo pupunta sa kanan, hindi tayo pupunta sa likuran, hindi tayo pupunta sa abante, sa harapan. Diba? Gitnang-gitna lang po tayo. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ito po, sapagkat nakalagay doon silang mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo kay Jesus. So, ang kaligtasan during that time, tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior, check. At magpapugot para yung dugo, ito ay dumanak o mag-shed. Without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Sa dugo sa Old Testament, sa dugo ngayong Church Age, dugo ni Jesucristo, at dugo pa rin sa Tribulation o Great Tribulation, pero dugo na po nila mga naiwan. Sila po mga naiwan mismo. Yung mismong dugo nila, yan na po ang dadanak sa pamamagitan ng pagpapapugot. Kaya itong two witnesses po na ito ay talagang magkakaroon ng malaking gampanin during that time. Mga tao po ay hindi matutuwa sa kanilang pangangaral sapagkat during the tribulation, marami pa rin mga pasaway na tao na mas gustong tanggapin ang Antikristo kesa dito nga po sa kanilang ipinangangaral na paraan ng kaligtasan. Actually, I consider that biyaya yung pagdating ng dalawang yan. Dahil, tignan po ninyo, kung tutuusin, wala na pong way para maligtas dyan. Tribulation nga yan. Pero nag-provide pa rin ang Panginoon ng way. In order for them to be saved, ay kailangan nga lang magpapugot sila para idagdag doon sa kanilang faith kay Jesus. Okay. So, ayan po ang mangyayari dyan. Sino po ba ang dalawang witnesses na ito? Marami pong nagtatalo. Sabi nung iba, ito po yung mga olive tree. Okay? Ang kanilang interpretation, since mga olive tree at saka mga yung mga light kanila, mga lamp, no? Sila raw po yung mga Kristiyano. Yan ang kanilang paniniwala. Pero hindi po pwedeng mangyari yun kasi sa Biblia po, talagang maliwanag na binabanggit na literal na dalawang witnesses ang lalabas. Hindi nila pwedeng gawing spiritual yan. Malalim na pag-aaral ng Biblia lamang ang kailangan upang maunawa mo na ang dalawang witnesses ay dalawang literal na mga tao na mangangaral sa Great Tribulation. Okay? So, ito po ang ating masasabi tungkol yan. Ngayon, ang tanong, sino ba itong dalawang ito? Since hindi natin tinatanggap yung spiritual na interpretation nila na ito raw po ay mga Kristiyano sa kabuuan, tayo raw po mga Kristiyano yan, yung mga nagtuturo niya, naniniwala na mga Kristiyano maiiwan dito. At patuloy daw magliliwanag. Ano ba yan? Hindi po doon pa lang sablay na Hindi pwedeng maiwan ng mga bride of Christ po tayo. Tayo po ang bride ni Jesus. So tayo po ira-rapture niya. Mahal niya tayo Di ba? Kita nyo? Yun ang pala yung, kaya yun ang pinapangaral nila Okay, susunod. Natanong, ngayon, hindi naman po pala ganun ang view. Ano ang tamang view? Well, the correct view is literal na tao, itong mga ito. Sino sila ngayon? May mga candidates. Yung isang candidate, nag-iisa lang yung kanya. Talagang check siya Tatlo yung kandidato kasi dito. Unang kandidato, Moises. Pangalawa, si Elijah. Pangatlo, Enoch. Okay, bigyan natin ng paliwanag bawat isa.
Pumunta muna tayo kay Moises. Si Moises, sabi ng Biblia, inilibing ng Diyos. Hindi po ba? So hindi na po natin alam what happened to the body of Moses kasi hindi nga po ito pinapasok ng Panginoon sa Promised Land. Alam naman natin pare-pareho yan. Kaya po very striking sa puso yung ending ng Ten Commandments nung pinapupunta ni Moises sila, humayo na kayo, may iwan na ako dito. Nakakaiyak yun. Hindi niya nakita mo si Moises tumanda na, mahaba ang balbas, matandang-matanda na siya, pero hindi niya nakita yung gagawin ng Diyos doon sa mga Israelites na pumasok doon sa Promised Land. Diba? Nakakaiyak, di po ba? Pero ultimately, merong ang Diyos sa kanya, merong special role. Ito nga po, sa darating na tribulation. Siya po si Moises. So si Moises, hindi po natin pagdududahan, talaga pong kasali yan. Okay. Ito po yung sinasabi nilang isa pang kandidato. Siyempre, si Elias. Na-rapture po si Elias, hindi po ba? Therefore, hindi siya namatay. Walang banggit ang banal na kasulatan na si Elias ay namatay. Inirapture siya. So doon palang napakadali po nun na bigyan ng conclusion na, isa siya doon. May humahabol ding isa, si Seth. Di ba? Tama po ba ako? Seth po ba pangalan nun? Yung hindi hindi rin siya namatay. Enoch pala. Si Enoch. Enoch. Parang sininok. Seth tuloy na sabi ko na kasi iba naman pangalan nun eh. So, si Enoch, bakit itong si Enoch ang sinasabi nilang anong tawag dito? Kandidato para sa pagiging sa dalawang witnesses. Sabi kasi nila, si Enoch found favor with the Lord at ni-rapture din siya. Hindi ba bigla siyang nawala sa gitna nila? Okay, check natin mabuti. Si Moises, wala pong duda. Amen. Si Moises, wala pong duda. Isa po siyang Israelita. Pinalaya niya ang mga Hudyo. Ginamit siya ng Diyos, siyempre, para mapalaya sila. No? Hindi naman sa kanyang sarili. Pangalawa, Enoch. Si Enoch. Okay, si Enoch. Na-rapture siya. Okay, pwede mo sabihin yan kasi dinagit na lang siyang bigla na nawala siya sa kalagitnaan nila. May problema dito. Si Enoch po na-rapture siya pero hindi po siya Hudyo kasi parang hindi pa lumalabas noon ang lahi ng mga Israelita. Tandaan nyo, kay Abraham nagsimula yan, di ba? Siya prior pa kay Abraham yung kanya Parang ganun po yan hindi po ba? So, wala pa po talaga. So, mahina siyang kandidato for that. Kaya, ekis na natin si Enoch. Ngayon, kung inekis ko na si Enoch, inekis na natin si Enoch, merong isang talagang siguradong kandidato, si Elias. Hudyo si Elias, di ba? Isa po siyang Jew. At isa po siyang propeta. Again, si Moises, yun siya. Isa po siyang inutusan ng Diyos para palayain na ang bansang Israel sa kamay ng paraon sa bansang Egypt o Ehipto. Si Moises, iniistan niya ang law. Amen? He stands for the law. And Elijah stands for the prophet. Amen. At nare-remember nyo, the Lord Jesus Christ, one time, umakyat siya sa isang bundok na tinatawag na Mount Tabor. Bundok ng Tabor. Sa Pasyong Mahal, nandyan yan Si Jesucristo ay nagpakita kay Moises at kay Elias sa bundok ng Tabor. May mga Pasyong Mahal ba kayo? Yan. Nandun po yan. At yes, marunong kong kumanta ng pasyon. May bayad nga lang pagpapahinggan nyo. Joke. Yes. Saan ba tayo napunta sa Pasyong Mahal? Yes, ayun po. Oo. Yeah. Talaga. Yun. So, sila po ang talagang sigurado. I'm not saying na parang sila lang yung baka. No, hindi. Sila po ay sigurado. Sila po talaga ang two witnesses. So, anong mangyayari ngayon sa kanila? Tingnan nyo ha. Makikita nyo rito ang dalawang witnesses daw na ito ay nagpapaulan ng apoy. Sino sa dalawa nagpaulan ng apoy? Si Elias, hindi ba?
Pero ang Diyos ang gumawa, no? Baka may mag-comment naman, Diyos ang gumawa, baka ganun na naman ako eh. Inuunahan ko na, ano po? O ngayon, sino ngayon yung nagbigay ng mga salot? Yung may kakayanan na binigyan ng Diyos ng kakayanan to make salot, si Moises. So talagang silang dalawa yon, fit na babalik sa Great Tribulation para dyan. Hindi po ba? Pero alam niyo po ba, talagang maraming matigas ang puso na tao during that time. Okay? Kasi ang mangyayari, sa pangangaral itong dalawang ito, marami pong magagalit sa kanila. At maipapapatay po sila ng Antikristo. Kaya pag dumating po yung time na naipapatay sila ng Antikristo, nakalagay po doon na sila po ay nandoon po, nakadisplay po yung kanilang mga bodies. Nakadisplay po yung mga bodies nila. So exposed, kitang-kita po silang mamatay na. So nung namatay po sila, nagdiwang ang buong mundo. At sila po ay nag-exchange gifts pa. Parang Pasko lang ang peg. Nag-exchange gifts pa ang mundo. Pagkatapos noon, short-lived lang naman pala yung pag-short, yung pag-exchange gift nila. Short-lived lang yung kaligayahan nila. Kasi after 3 days, nabuhay itong dalawang witnesses na ito at ipinanik sa langit, umakyat sila sa langit sa harapan nilang lahat. Yun po yun. Yan po ang mangyayari. Ang daming kamangha-mangha sa Great Tribulation, nakalain nyo. Pero mga tao, pinili pa rin nila talaga ang maging masama. Okay? Ngayon pala, nakikita nyo na iba na ang mundo ngayon. So, hindi naman po katakataka. Okay? Yun lang po muna. At maliligo na po ako. Nainitan na po ako. Bye-bye.